Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Hindi po naging normal pa yung buhay ko po. Normal or if... Ito ang paulit-ulit na pahayag ni suspended Bamban Mayor Alice Go sa mga naging pagdinig sa Senado. Kaugnay yan sa questionable niyang pagkatao at pagkakaugnay niya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Lumutang ang mga tanong sa pagkatao ng alkalde matapos hindi magtugma ang kanyang pahayag kumpara sa mga nakalap na ebidensya ng Senado. Gaya na lang ng pagsasabing solong anak lamang siya ng kanyang ina. Pero ayon sa Bureau of Immigrations, makailang ulit siyang nakalalabas ng bansa kasama ang mga nakababatang kapatid. Nabisto rin ang sinasabing Chinese identity ng alkalde base sa nakuwang records naman mula sa Board of Investments. Ang pangalan niya rito, Go Waping. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing, lumutang naman ng NBI clearance ng isa pang Alice Leal Go na kapareho ng birthday umano ni Mayor Go pero ibang litrato. Ipinanganak din siya sa Tarlac. Tingin ni Senator Risa Ontiveros, ninakaw ni Mayor Go ang pagkakakilanlan ng isang Pinoy para makatakbo sa politika. Pinagtibay din ng Immigration at NBI na si Mayor Alice Go at ang Chinese na si Go Waping ay iisang tao lang matapos magtugma ang kanilang fingerprint record. Sa malateleseryeng pagkatao ni Mayor Alice Go, bakit importanteng maungkat at mabigyang linaw? At para po himayin ang mainit na isyung yan, makakasama natin ang resident morning lawyer natin na si Attorney Enrique Buco de la Cruz live. Welcome back, Attorney. Good morning. Opo, tama-tama dating nyo dahil mainit nga ito usapin, di ba? So, diretsahan na tayo. Tanong natin kung bakit ba naging issue itong nationality nga ni Mayor Alice Go. Oh, naging issue siya kasi isa siyang mayor. At sa batas natin, pag ikaw ay nag-hold ng public office, may mga requirement. Isa sa mga requirement, dapat Pilipino ka. Kaya naging issue siya dahil paanong naging mayor ang isang umano ay Chinese national. So because you already mentioned that, Attorney, ibig sabihin, balakid nga yung pagiging Chinese citizen mo kapag hold ka ng public office. Anong difference nun kapag ang tumatakbo? PhilAm. Yan, magandang question kasi parang hindi naman anti-Chinese lang yung policy. Meron kasing mga tinatawag tayong born dual. Yung bang wala naman silang ginawa kung hindi pinanganak lang sila, dalawa na ang kanilang nationality. Halimbawa, sa atin kasi use sanguinis by blood. So pag tatay o nanay mo Pilipino, kahit saan ka pinanganak, Pilipino ka. Pero sa Amerika, halimbawa, ay use solely by soil. So kung pinanganak ka sa Amerika, ikaw ay American national. Kahit na ang tatay o nanay mo, Pilipino. So kung ikaw ay born dual, let's say pinanganak ka sa Amerika, tatay at nanay mo Pilipino, wala ka namang ginawa, di ba? So, dual citizenship ka. Pwede ka tumakbo sa Pilipinas. Kasi wala ka namang ibang allegiance. Ang ipinagbabawal ng ating batas ay yung dual allegiance, not dual citizenship. So, yung pangalawang klase ay yung acquired dual. Meaning, Pilipino ka pinanganak, tapos nagpunta ka sa ibang bansa, pinatanggal mo yung pagiging Pilipino mo para maging Amerikano ka halimbawa. So, naging American citizen ka na. Bumalik ka ng Pilipinas, nag-apply ka ng dual citizenship. So, dalawa ang citizenship mo. Bawal yon. Hindi ka pwedeng tumakbo nang hindi mo muna inaalis yung allegiance mo sa ibang bansa. Kasi nanumpa ka dun eh. Parang nag-opt-in ka eh. Oo. Sinabi mo na nanunumpa ka na ang allegiance mo ay nasa Amerika na, halimbawa. So, ang bawal ay dual allegiance. Pwede ang dual citizenship kung born dual. Dual ka. Okay, get. Speaking of dual, ito, dual identities naman, di ba? Ngayong napatunayan na si Mayor Alice at Go Waping na Chinese citizen ay iisang tao lang. O, di ba? Ano ang pwedeng ikaso sa kanya ng gobyerno at sino yung pwedeng mag-file ng kaso? Okay, dalawang level. No? Una, dahil siya ay holder ng public office, pwede siyang matanggal sa kanyang public office at ang tawag doon, co-warranto. At yung co-warranto petition, sa kaso ng sa elected official, Solicitor General lamang ang pwedeng mag-file. No? So siya lang ang pwedeng mag-file ng Solicitor General lang. Kung ito naman ay tungkol sa pagpepeke niya ng mga dokumento, no? Dahil para magkaroon ka ng bagong identity, ang karaniwang ginagawa mo, pinepeke mo yung mga birth certificate mo, pinepeke mo yung mga identification mo like passports, IDs, falsification of public documents, which is also a criminal case. No? Ang parusa niyan, 6 months to 6 years imprisonment. Ang pwede magkaso nun, anyone. So the public prosecutor, the DOJ, can file cases for falsification. Quickly lang, ano ba yung mga hinahanap ng isang Solicitor General para tanggalin ng isang official? Kailangan mapatunayan ng Solicitor General na ikaw ay usurper, na ikaw ay walang qualification para doon sa public office na yon o may depekto ang iyong qualification.
isa sa mga qualification kasi ay ang citizenship. So pag napatunayan ng OSG, ng Solicitor General, na hindi ka Pilipino at pineki mo lang yung identification mong maging Pilipino, pwede kang matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng co-warranto. A falsification of documents per se, kung ibang mga dokumento yung pinolsify mo, hindi yung citizenship. Is that enough? Pwede ka pa rin matanggal kung ito ay patungkol sa qualification mo. Halimbawa, yung- residency is correct. also a qualification. Edad. Edad ganyan. is also a qualification. No? So pag pineki mo ang birth certificate, pineki mo ang residency mo, no? As in, gumawa ka lang ng mga papers to show na ikaw ay nakatira sa Pilipinas for the required number of years. So pwede ka pa rin matanggal. Ayun, yung mga basic na tamaan mo, Atty. Buko, maraming salamat. Atty. Buko, thank you. so Salamat much. din po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.